Iilan sa paglalantad ng matitinding kontrobersiya. Suksulan sa pasabog ng malalaking ebidensya. Certified Regan to the Max. Mag-asawang Anjo Eliana at Jackie Manzano. Hiwalay na ang ebidensya. Ang fanfare column ni Ricky Lo sa Philippine Star, kung saan unang lumabas ang balita. April 12, isang matinding balita ang gumulantang sa showbiz. Sa fanfare column ni Ricky Lo, nakasaad doon na napagdesisyonan ng mag-asawa na maghiwalay at mag-file ng divorce sa Las Vegas, kung saan sila nagpakasal. Ayon sa impormante, ang naging dahilan, irreconcilable differences. Sa madaling salita, walang third party na sangkot sa hiwalayan. Unang nagkakilala si Anjo at ang nagsisimula pa lang noon sa showbiz na si Jackie sa programang Palibhasa Lalaki. Ang 28 taong gulang na aktor at ang 16 na taong gulang na batang aktres nagpakasal sa Las Vegas sa Amerika bilang mag-asawa. Nagpatuloy si Anjo sa kanyang karir sa showbiz. Tumuloy rin sa politika. Samantalang si Jackie, nilisan ng showbiz para mapangalagaan ang kanilang mga anak at maging flight attendant kalaunan. Dumaan rin sa unos ang 13 taong relasyon ni na Jackie at Anjo. 2003, napabalitang di umano, nag-away at nagkasakitan sa isang club sina Anjo at Jackie dahil sa pagkakalingkraw noon kay Anjo sa ibang babae. Nitong nakaraang taon naman, nadawit ang pangalan ni Jackie bilang isa raw sa mga nakarelasyon ng isang politiko. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ang sinapit ni Jackie sa kalagitnaan ng kanyang pagbubuntis sa kanilang bunsong anak. Napag-alaman, may sakit pala sa puso si Jackie, kaya't nalagay sa matinding peligro ang buhay niya at ng kanyang dinadalang sanggol. Ngunit milagrong nalagpasan ito ni Jackie. December 6, 2007, isinilang niya ang ika-4 nilang anak ni Anjo. Matapos ang matitinding pagsubok na pinagdaanan ni na Anjo at Jackie, inakala ng marami na maaayos na ang lahat sa pagitan ng mag-asawa. Kaya ikinagulat ng marami ang balitang paghihiwalay nila. Hininga ng pahayag ng The Buzz si Anjo at Jackie hinggil sa hiwalayan. Isang text message ng manager ni Anjo Eliana ang nakarating sa programa. Ayon kay Douglas Quijano, kinumpirma nito na totoo nang tinuldukan ni Anjo at Jackie ang kanilang pagsasama. Ngunit hindi naman daw ito biglaan, lalo pat magulo at madalas raw na di sila nagkakasundo. Sa kanilang paglilinaw, maganda ang naging paghihiwalay ni na Anjo at Jackie. At isa sa kanilang mga naging desisyon hinggil sa kanilang mga anak, mananatili muna ang mga ito sa poder ni Jackie habang weekdays at kay Anjo naman kapag Sabado at Linggo. At sa isang panayam kay Anjo hinggil sa hiwalayan, sinabi rin niyang hindi sila magkaaway, bagkus ay mananatili pa rin daw sila magkaibigan habang buhay. Sa pagbubulgar sa hiwalayan ni na Anjo Eliana at Jackie Manzano, Certified Regan to the Max. At ang isa pang eksklusibong revelasyon, sa kabila na mabigat na pinagdadaanan ngayon ng pamilya ni na Anjo at Jackie, sa personal Facebook account ng dating aktres, matatagpuan ang ilang mga larawan, ang mga anak nila, kasama ang mga unang litrato ng kanilang bunso. Mga kaibigan, kasama natin ngayon, Matt and Melissa. Hello! Hello, good afternoon. At meron kayo special episode for the month of April ng Your Song. Opo. Yan, first of all po, gusto po namin magpasalamat sa lahat po na nanood ng Your Song kanina. Thank you po talaga. And this will run for how many weeks? 2 weeks na lang po. Bale, pang first week ngayon yan. So after 2 weeks, kayo na. Shoot nun. Sa Batangas po, sa Kalatagan. Talagang nakatupis ka ba lagi doon? Hindi naman po lagi, minsan lang. Minsan lang. Invite them again. Ayan po, sayang na sayang. Your Song presents Sayang na Sayang po, directed by Manny Palo. Ayun po, kasama ko po din dito si Melissa Ricks. Ayan po. Sana po supportahan nyo at huwag nyo pong papalampasin. Kasama si Melissa, nabubulol ka. Oo nga po eh. Yan. Ikaw, Melissa. Yun po. Sana po supportahan niyo po ang Your Song. Yan. Thank you! Watch it. Thank you, guys. Napapanood yan every Sunday, no? Before Opo. the buzz. Before in the bus. And thank you, Pinky Tobiano, for the Koi Fish Ray-Ban Catch. And please grab a copy of Skin Magazine. At ito na, Day. Kasi balita-balita sa mga dyaryo. Oo nga. Front page lagi si Osang daw nagwawala sa OTV sa Quezon City. Pero hindi natin alam kung ano tagang istorya Ano nito. ba talaga nangyari? Hindi nila binigay yung prize dahil ay yung panalo niyang money. Kasi hindi rin yata siya nakataya. Galit na galit daw si Rosana Roses, mga kaibigan. Alamin natin ang buong kwento. Panoorin natin to.
Sagaran sa paglalantad ng matitinding kontrobersiya, sukdulan sa pagsabog ng malalaking ebidensya. Certified intriguers in the mass. Rosana Roses, nagwala dahil sa sugal ang ebidensya. Ang larawan ni Osang sa insidenteng pagwawala niya sa off-track betting station. Noong Webes ng gabi, nagwala si Rosana Roses sa isang off-track betting station sa may tandang Sora, Quezon City. Di umano, nag-init ang ulo ng aktres nang hindi na i-register ng teller ng OTB ang kanyang taya na itinawag niya sa telepono. Kakatuwaan kami. Kasi tumakbo yung kabayo ko kahapon. Race 1 pa lang, nananalo na ako. Okay. Race 2, ganun din. Siguro wala pa 1,000 yung ano ko. Pero ang tatamaan ko, ay higit 40. Dahil sa hindi pag-register ng kanyang taya, sinugod ni Osang ang teller ng OTB sa tandang Sora na si Leonarda Lapay. Tumaya siya through phone. Hindi naman, bawal naman yung phone eh. Kung walang pera, hindi naman namin pwedeng itaya. Kasi bawal talaga yun. Itaya ko yun, tapos yung runner lang ang nagsabi sa akin. Ay kung sino, kahit sino pa siya, hindi ko naman siya kilala. Sabi niya hindi niya ako kilala. Of course not. Teller ko dati yun, pinalayas ko nga eh. Tapos sabi niya wala daw akong pera. May tao ko dun eh. May tao ka dun na taga-taya. Sa gitna ng kanilang argumento, nagkapalitan ng maanghang na salita si Osang at ang teller. Pinukpo kaya niya yan, tapos mura ng mura, tapos susuntukin daw ako, pinapalabas ako. Napakasalbahe, napaka walang mudong, kaya pala marami siyang kaaway eh. Tinawag akong walang niya, pinalabas ko, halika. Subukan mo yung kawalang niya ako. Hindi naman lumabas. Sabi ko, papawis lang kami. I will do some necessary action sa teller. Sa nangyaring insidente, hindi raw nagustuhan ni Osang ang pagkuha ng video sa kanya ng mga taga-kabilang istasyon. Mas lalo pa ako nabwisit. Alam mo yun, konting ganun lang, nakita ko agad Channel 7. Hoy! Ako ba kung hindi ako si Rosana Roses, pag-aaksayahan niyo ba ako ng panahon? Sa kabilang channel, pantanan niyo na muna ako. May kaso pa tayo. Di ba? Umalis na nga ako sa inyo eh. Isipin niyo lagi yung ginawa niyo sa anak ko. Hindi niyo na kaming pasamain sa mata ng publiko. Dahil wala na kaming isasama pa sa ginawa niyo. Itinanggi rin ni Osang ang kumakalat na isyong lulong siya ngayon sa sugal, lalo na sa sabong. Kung ano man yung kinakalat nilang chismis sa akin yun, may sabong pa, aray ko. Huwag po kayo maniniwala dahil nasa bahay lang ako. Kung sugarol ako nung araw sana, nung mas marami akong kwarta. Ang isyong pagkalulong ni Rosana Roses sa sugal. Certified intriguers in the mass. At ang isa pang eksplosibong revelasyon. Ayon mismo kay Osang, ang mapapanalunan sana niya sa pagtaya niya sa karera ay napag-usapan nilang pandagdag sa gastos sa binyag ng apo niya sa kanyang anak na si Onyok. Usapan namin, pambinyag ni Onyok yun. So, kantsawang, pambinyag. Sagaran sa paglalantad ng matitinding kontrobersiya, sukdulan sa pagsabog ng malalaking ebidensya. Certified intriguers in the mass. Susunod, Christine Reyes, kumpirmadong kapamilya na ang buwelta ni Christine sa mga intrigang ibinabato sa kanya. Mabubulgar, live, eksklusibo. Bong Revilla at Lani Mercado, kinumpirmang nagdadalang tao ang anak na si Ina, kaya magpapakasal. Ang saloobin ng mag-asawa, isisiwalat. Eksklusibo! Wala nang makakapigil pa sa paglalantad ng pinakamalalaking kontrobersiya. Bawat intriga, may katapat na ebidensya. Dito lang sa mas pinalakas, mas pinatindi, at mas eksplosibong The Buzz!